Ang kasaysayan ng Pilipinas, no, ay isang kasaysayan ng trahedya sa kung paano ang trato ng mga traditional politicians or trapo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa pinakawalang-wala sa buhay. Tama. No, nakita ninyo kung paano ginawa. No? Tumayo doon at sinabi si congressman na binibigyan kayo ng pera, tupad. Ang congressman, binibigyan kayo ng AIC, kaya sign kayo dito. Yan, lahat yun kasinungalingan, no? At ang tingin nila, no, nakita ninyo kung bakit talaga ang Pilipinas hindi lumilipad. Because the politicians in the Philippines ay mga trapo. Naging panawagan ni former presidential spokesperson Harry Roque at ni Congressman Edsel Lagman from Albay na sinasabi nila dubious, questionable, anomalous, and parang ghost, multo. Naging multo o naging kaduda-duda ang mga tao o personalidad o grupo sa likod nitong pagpapakalat ng pirma na naka-attach sa panluloko ng program ng DSWD na AIX at program ng DOLE na tupad. At pati na po ang mga mayors itinuturo at mga iba pang tao ng mga congressional district representatives, mga congressman, ay involved sa pamumudmud ng mga forms na ito, subalit dinideny nila na galing ito sa kanilang mga congressman o sa House of Representatives. At ang ads ay nakita natin, Brother Franco, yes. EDSA Puera. At sumakay na, pati ang Kamatayan Party List Group ay magpapaimbestiga. Really? Mamaya, analyze namin ni Ma'am Lorraine, pero may video muna na nakahanda. Then magbibigay kami ng aming kuro-kuro, lalo na po sa napakaselan at napakasensitibong panloloko, grand scheme of lies and deception and manipulation against the people. Yes, panoorin po natin ang video nito. Ito. Makinig na tayo. Mamaya explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AIX? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AIX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIX at tupad. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Ito po, nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AIX. Di ba? Yan. Ito po yun. Malinaw po ang video na ito ay napaka-iskandaloso. Napakasakit. Napakasakit. Grabe yung trato sa mahihirap. Yes. Mga mahihirap po ito. Sino muna yun, Eric? Sino yun? Hindi nagpakilala to, ma'am. Pero anong NGO yan? Ang pakilala NGO dito, ma'am, ba? ay Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Is that, I'm just curious, is that CPP? No, NGO affiliated or accredited sa Quezon City Hall. Okay. So, i-check natin sila kung itong video na ito ay galing sa pagpupulong na ito. Tatlong bagay nakita namin ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco at sa Laban Kasamang Bayan. Number one, sinabi niya, di ba tinutulungan tayo ni Congressman ng tupad at AIX? Excuse me Binibigyan kayo. Binibigyan kayo. Ang tupad at AIX po ay executive program for assistance to indigents, mga mahihirap. At hindi po yan kay Congressman na programa. Programa yan ng gobyerno na sinimulan pa sa panahon pa ni Rodrigo Duterte. Ang AIX before pa nga kay Digong, nandyan na yan Alam niya ni Ma'am Lorraine kasi nag-DSWD undersecretary siya doon. So hindi po totoo. Assistant Secretary. Assistant Secretary. Hindi totoo po na ito yung mga programa ng kongresista isinasakay at sinasakyan ito
ng mga congressman. Yeah. Mali po ang sinasabi na ang AIC sa tupad ay magiging permanenteng batas sa pagbabago ng konstitusyon. Isang malaking panloloko at kasinungalingan yan. Kaya we're calling on the Department of Labor Secretary, Secretary Ben Laguesma, at kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, please, mga cabinet secretary sa DSWD at DOLE, magpaliwanag po kayo dito. Are you involved? Are you in consent? Are you cavorting? Are you also in operations with this kind of anomalous, spurious, and questionable and dubious, nakakaduda, na mga maniobra gamit po ang entry point ng AIC at tupad? Ito po yung mga programa para sa mga mahirap, subalit ginagamit na tungtungan para sa panloloko, kasinungalingan, at mga manipulasyon sa charter change na alam natin na ay pakana ng mga politiko sa Kongreso. Sinabi na ng nagsasalita kanina. Pangalawa na nakita namin dito, malinaw po na ito ay isang nationwide grand scale. Kasi similarly, ganito din ang sinasabi sa Albay, sa Sorsogon, sa Iloilo, at pati na rin po sa Davao. At ang sinasabi nila, kailangan na nating pigilan ang mga nagsasawata sa ating development, which is one dyan ay ang konstitusyon. At kailangan tumulong tayo sa pamahalaan para mabago na ang ating saligang batas. Pero hindi nila yung sinasabi kung ano ang totoong layunin nito, ano ang sakop ng mga pagbabago, basta AIC at tupad dahil may pera na involved. Sa AIC po ma'am, between 2,000 to 3,000 hanggang 5,000. Sa tupad, between 5,000. So, napakalaki po na tulong ito sana sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at naghihikaw sa buhay na kababayan natin. Ang pangatlo po na sinasabi dito, sino ang pumupundo sa pag-ikot ng mga formas? Sino nagbibigay ng allowance? Sino nagbabayad ng ad sa telebisyon? At sino po itong si Attorney Anthony Abad? Ito ba ay totoong abogado? Who is he? Iyon ang nakalagay Siya doon. yung siya yung nag-initiate daw. Oo. At parang siya ang focal person na nakalagay sa form. At may isa pang law office na ginamit para lumabas na sa kanila nang galing ang inisyatiba. Ang tanong, gano'n na ba kababaw ang pagtingin nyo sa mamamayan na hindi nila maintindihan na ito'y gamit ng mga politiko? Tatlo, ang aking binanggit at ang panghuli kong pupuntuhan, bakit kayo naghanda, Kongreso, ng 14 billion pesos for referendum and plebiscito na hindi hiningi ng COMELEC at ibinunyag ni Congressman Lagman at sinegundahan ni Presidential Spokesman dati na si Harry Roque. At ang panghuli kong punto, bakit may 500 billion na pondo na nakalaan na unprogrammed at halatang halata na pinaghahandaan para imaniobra dito sa mga galawan na i-abolish ang sistema ng gobyerno ngayon at para panatilihin sa poder ang mga nasa Kongreso at ang Vice Presidente na opisina ay kanilang liligwakin at gagawing parlamentaryo para hindi na makaupo pa ang another Duterte like Sara Duterte sa isang presidential system. Ito po ay katanungan ng mamamayan ngayon na kumakalat. Bakit hindi nyo inaamin ito? Including ang very obvious, anomalous TV advertisement na inyong pinunduan. Ito ba'y galing sa pondo ng mamamayan, sa Kongreso? Saan ito galing? Ma'am Lorraine, your take on this. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang kasaysayan ng trahedya sa kung paano ang trato ng mga traditional politicians or trapo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa pinakawalang-wala sa buhay. Tama. Nakita ninyo kung paano ginawa. Tumayo doon at sinabi si congressman na binibigyan kayo ng pera, tupad. Ang congressman, binibigyan kayo ng AIC, kaya sign kayo dito. Yan, lahat yun kasinungalingan. At ang tingin nila, nakita ninyo, kung bakit talaga ang Pilipinas hindi lumilipad. Because the politicians in the Philippines, ay mga trapo, are so invested in keeping the poor poor. Ibibigay lang naman sa inyo 100, 200. Sabihin na natin, 1,000, kasi sa ibang elections, 1,000. Sa Samar, 15,000. Isang pamilya na. Per family member pa nga. Per family member. So, gusto ko lang makita ninyo kung bakit tayo hindi lumilipad at bakit yung mahihirap ay laging nandyan. Kasama dyan ang CPP, NPA, NDF. Napakaraming obstacles na kailangang i-hurdle
ng ating mga kababayan na mahihirap. Kasama kami doon, no? Nanggaling kami sa kahirapan. Yung pamilya ko, yung tatay ko, yung mga lola ko, na nanggaling kami sa kahirapan. So I know what I'm talking about here. Now, and it's so cynical the way these politicians look at our countrymen, no? Na kasi yung pera na yon, no, limos yun eh. Limos yun. Pagkatapos, nakita niyo pa, pumalakpak pa yung mga kababayan natin, no? Nung sinabihan sila ng isang kasinungalingan, no? So, ano ba yung tamang gobyerno? Ano ba yung tamang gobyerno na namimigay ng limos? Yung patronage politics na tinatawag, yung padrino na pag binigyan kayo ng limos, ang tingin mo kay congressman ay mesaya at savior at maraming salamat, iboboto kita ulit. Hindi ganon. Ang tamang pamamaraan dito ay binibigyan kayo ng kapangyarihan kasi ang pera na yan ay pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ni congressman. Hindi yan pera ng gobyerno, pera yan ng taong bayan. At dapat ang trabaho ng gobyerno, tinatanggal niya ang lahat ng mga indices of poverty. Bibigyan niya kayo ng mga eskwela, farm-to-market roads, healthcare, information, access to clean water, etc. All those index, in other words, nagsisilbi siya. Hindi siya nandito sa taas at nagbibigay ng limos. Okay, so ang ginagawa nitong mga trapo na ito, no, nakakagalit. Yes. Ang ginagawa nila, ang trato nila talaga sa mahihirap. Ay basahan. And gusto nila mahirap parati yan. Hindi kayo binibigyan ng pera na yan para bumuti ang buhay ninyo. No? So, yun yung pinaka nakakagalit dito. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.